Sa sobrang kabastusan, biglang pumunta sina Ivana at Amara sa bahay ni Franco ng mga oras na ito. Nakita ko lang ang mukha ni Franco na napaka-perpekto na kahawig ni Steven. Si Ivana na noong una ay hindi namalayan na si Franco iyon ay agad na niyakap ang lalaki dahil sa sobrang pagkamis niya kay Steven. Agad na kumunat ang noo ni Franco nang makita sa mga mata nito ang kakaibang ugali ni Ivana. Ngunit naiintindihan din niya kung bakit nagagawang kumilos ni Ivana ng ganoon. I'm very grateful and really suspect na buhay ka pa. I really miss you and worry about you right now. Patuloy na niyakap ni Ivana si Franco. Hindi niya namalayan na sa sandaling ito ay naiinis na ang tingin sa kanya ni Franco. Hindi namalayan ni Ivana na ang kayakap niya ngayon ay hindi si Steven, kundi si Franco. Anong ginagawa mo? Huwag mo akong yakapin ng ganito. Kumunot ang noo ni Ivana, saka iniangat ang ulo para tingnan ang mukha ng lalaki. Noong una ay hindi niya talaga maintindihan, ngunit pagkatapos ng ilang minutong pagpoproseso ng lahat ng impormasyon, sa wakas ay naunawaan niya na ang kayakap niya ay hindi si Steven. Siguro dahil na-miss niya si Steven kaya nakalimutan niya. Ikaw pala, ikaw ba si Franco? Nakakagulat ka ng sobra. Ikaw mismo ang gumawa ng lahat ng ito at ikaw mismo ang nakasama ni Steven. You are not to be underestimated, Franco. Napangiti ng matamis si Franco sa sinabi ni Ivana. Kahit alam niyang hindi sincere ang compliment, inamin niya sa sarili niya na napakagaling niya. Lahat ng papuri ay nagpalipad sa kanya. Tatamasahin na niya ang sarili niyang tagumpay. Well, to make all my wishes come true, I know that soon Camila will be mine. Hindi na niya ako tatanggihan dahil hindi niya akalain na ang taong kasama niya ngayon ay hindi si Franco, ngunit ang kanyang asawa. Sa wakas ay naunawaan na ni Ivana ang ibig niyang sabihin. At anong plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Amara na nakatingin kay Franco. Nagkibit balikat si Franco sa pag-iisip. I don't know. Obviously I have to show myself to everyone out there. I'm sure everyone will be happy, right? Ilang buwan na nilang hinahanap si Steven, and now they will find Steven again alive and well. Tumaas ang kilay ni Amara at tumango bilang pag-unawa. Siya mismo ay hindi maisip iyon. Hindi niya alam kung magkakaroon ng gulo pagkatapos nito o hindi. Ngunit naiintindihan din niya na halos palaging nagtatagumpay si Franco sa lahat ng mga plano na ginawa niya ng maaga. At sa tingin mo hindi malalaman ni Camila ang tungkol dito? Tanong ulit ni Amara kay Franco. Malaki ang tiwala ni Franco na walang magiging problema pagkatapos nito. Mabubuhay siyang masaya kasama si Camila at ganap na mamumuhay bilang asawa. Wala nang ibang mang-iistorbo sa kanila pagkatapos nito. Magiging kanya rin ang kumpanya. Hindi, kabisado ko ng gusto ang mga ugali ng kapatid ko. Hinding-hindi siya maghay-hinala na iba ang kasama niya. Sisiguraduhin ko iyon. I have guaranteed everything to myself. Masayang tumawa si Franco. Ipinagdiriwang ang lahat ng kanyang mga panalo sa pagkakataong ito. Fine, I think everything is very neat indeed. I also really believe that all your plans will go very smoothly. Please enjoy your life with Camila. But make sure that once you got there, you have to harm those 5 children. Ayokong marinig ang masamang balita. I want to hear that they're in big trouble once you're there, diba? Nag-wave ng kamay si Franco at umiwas ng tingin. Napakaliit na ng bagay na iyon para sa kanya sa panahong ito. Siya na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin sa 5 bata. Napagplanuhan na rin nila ito ng maaga. You don't need to worry about that. You just have to accept it's done and I'll smooth things over. I'll make sure na hindi magiging masaya ang buhay nila. I'll make sure na hindi sila titira, peace anymore after this. Sabi ni Franco na agad namang napangiti nang may kasiyahan si Ivana. Hindi na siya makapaghintay na marinig ang balita. Sa huli, nagkaroon ng lakas ng loob si Franco na umalis ng bahay na may bagong mukha at may bagong pagkakakilanlan bilang si Steven. Gumagalaw siya tulad ng mga tao sa pangkalahatan. Nag-sports, naglalakad, at namamalengke pa sa mall. Hindi niya nakita na maraming tao ang nakakaalam sa presensya niya ngayon. Mukhang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain na hindi nila namalayan na lumitaw na pala ang pinaka-pinaghahanap sa bayan. Kahit ngayon ay namimili siya sa mall. Ang ganitong uri ng mataong lugar, syempre, napakadali para sa kanila na mahanap si Franco. Syempre, napakadaling kilalanin ang mukha ni Franco bilang si Steven.
Teka, hindi ba yan ang lalaking tinatawag na Steven? Yung lalaking hinahanap ng pulis at ng mga anak niya ng ilang buwan. Napansin ng isa sa mga bisita sa mall ang presensya ni Franco. Nakatingin lang sila sa malayo at hindi man lang naglakas loob na lumapit. Ang isa sa kanila ay kumuha ng cellphone at agad na kinuha na ng litrato si Franco sa mga oras na ito. Nakita ko kahapon na ang mga bata ay magbibigay ng malaking pabuya sa sinumang makakahanap kay Steven. Siguro makukuha natin ang reward na yan kung ipapadala natin ito sa kanila, sabi ng isa sa mga babae, na nagsisimula ng matuwa. Hindi na sila makapaghintay na makuha ang malaking pabuya gaya ng ipinangako ng mga quintuple. Walang iniisip, agad nilang ipinadala ang larawan sa email na nakalista doon. Agad namang nabigla ang mga quintuple na nakatanggap ng email nang makita nila ang mukha ng kanilang ama na nakabalandre doon. Pinalaki pa nila ang larawan at kinumpirma na ang nasa larawan ay tatay nga nila. Daddy, walang katulad na kasiyahan ang naramdaman ng lima. Nagliwanag ang mga mukha nila, may mga umiiyak pa. Miss na kita daddy, sabi ni Dahlia. Sa litratong ito, makikita na nasa airport si daddy. Si daddy ay mukhang malusog at gwapo as usual, sabi ni Athena. I'm sure uuwi na si daddy, ani Bettina. Ang iba naman ay tumango. This good news. Dapat ba nating sabihin kay mommy? Tanong ni Chloe. Yung iba parang nag-iisip. Syempre naman. Pagkaalis ni daddy, si mommy naman sobrang gloomy. Parang peke ang ngiti at tawa niya these days. Dapat sabihin na natin agad sa kanya. Gusto kong makita ang matamis na ngiti ni mommy come back, sabi ni Riley. Kung ganoon, pag uwi ni mommy mamaya, sasabihin namin kay mommy itong happy news. Sabi ni Athena. Tumanggo naman ang iba bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Athena. Hindi na sila makapaghintay na sabihin sa mommy nila. Hindi baling mag-advertise sila at maghintay ng matagal. Bagamat kailangan din nilang gumastos ng maraming pera. Hindi mahalaga. Higit sa lahat, alam nilang buhay pa ang daddy nila. Buo pa rin ang kanilang munting pamilya. Isang masayang buhay sa hinaharap ang naghihintay sa kanila. Sa wakas pagdating ng gabi, nag-overtime si Camila ngayong gabi. Ang sakit ng katawan niya. Gusto ni Camila na mabilis na maglinis at matulog. Alas 11:30 na ngayon ng gabi. Bibisita muna ako sa kwarto ng mga anak ko bago maglinis. Pagkatapos ng isang araw ng trabaho, sobrang naubos ang enerhiya ni Camila. Ang tanging makakapag-charge ng enerhiya nito ay ang mga quintuplets. Nasa harap na ng kwarto ng mga anak si Camila, naisip ni Camila. Pagpasok niya sa kwarto ay sobrang tahimik dahil tulog na silang lima. Ngunit ang hula ay mali. Dahil sa pagbukas niya ng pinto, sinalubong agad si Camila ng mainit na yakap at masayang tawanan ng kanyang mga anak na babae. Mommy, nakauwi ka na rin sa wakas. Yan ang sinasabi nila. Labis na naguluhan si Camila. Tunay ngang napakasaya ng mga batang ito. Ngunit hindi ito nagkaroon ng ganito mula nang umalis si Steven. At sa nakikitang masayahin silang ganito, natural na masaya rin si Camila. Yumuko si Camila. Hinaplos niya ang pisngi ng kanyang mga anak at binigyan sila ng halik sa pisngi. Lahat ay nakakakuha ng pantay na bahagi kaya walang naiinggit. Ngumiti si Camila. Anong wala? Bakit bigla mo na lang niyakap si mommy at tuwang-tuwa na parang ngayon lang? Halika na sabihin mo kay mommy. Siguradong masaya kayong balita ha. Ano ba yan? At oo, halos hating gabi na. Dapat tulog ka na ngayon. Nasaan si Lola? Sunod-sunod na tanong ni Camila. Imbes na sumagot, ngumiti pa ng malawak ang mga quintuplet. Siyempre mas lalong naguluhan si Camila. What's wrong? You guys make mommy curious, ani Camila. Mommy, we have very happy news for mommy, sabi ni Athena. Lumawak ang ngiti ni Camila. Yes, baby, nahulaan na ni mommy. So, what happy news is making my little angels very, very happy? Sandali lang, may ipapakita ako kay mommy, sabi ni Riley. Pagkatapos ay pumunta si Riley upang kunin ang kanyang iPad. Si Camila naman, hinawakan ni Chloe at yung iba pa ang kamay niya, tapos niyaya siyang maupo sa sofa. Hindi inalis ni Camila ang tingin kay Riley at matiyagang naghintay. Seryosong nilero ni Riley ang kanyang iPad. Siguradong magugulat si mommy humajijek si Dahlia. Mommy, here, look at the photos. You can move it sideways.
Marami pa namang photo and video evidence. Kinuha ni Camila ang iPad noong una, hindi niya maintindihan, ngunit nang makita niya ng mas malinaw ay agad na nanlaki ang mga mata ni Camila. Tumingin siya kay Riley, at sa iba pa niyang mga anak. Lahat sila ay tumanggo na parang kinukumpirma kung ano man ang nasa isip ng mami nila. Lumipat si Camila ng mga slide upang makakita ng isa pang larawan. Nakita din niya ang video, nakita niya ang lahat ng ebidensya na mayroon ang mga quintuplet. At hindi na maalayan ni Camila na lumuluha na pala ang mga mata niya tapos tumulo na lang ang luha niya. Niyakap ni Camila ang iPad ng napakahigpit. Ang mga quintuplet na hindi nakatiis na makitang umiiyak ang mami nila, kahit umiiyak dahil sa saya, walang puso, agad niyakap si Camila ng napakahigpit. Steven, yes mommy, daddy is still alive. Daddy has promised to come back in good health. And look, mommy, daddy really looks healthy in those photos and videos. Tatay keep his promise. Daddy is at the airport. Daddy must be on a flight dito, sabi ni Riley. Tumanggo si Camila, hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Sa panahong ito, patuloy na nananalanggan si Camila na makabalik ang kanyang asawa, kahit na nakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng pag-asa. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Sa totoo lang, maraming tanong si Camila sa bagay na ito. Ngunit nilabanan ito ni Camila. Sa ngayon, hahayaan niyang maneg sa kanya ang kaligayahan. Hindi nawala ang ngiti ni Camila. Muli niyang hinalikan ang mukha ng kanyang mga anak para ipakita ang nararamdamang namumuo sa kanyang kalooban. Steven, salamat sa pananatili mo. Miss na kita, honey. Magmadali bumalik. Ako at ang mga bata ay maghihintay sa iyo ng tapat, sinseridad na sabi ni Camila. Habang hindi niya alam, na pandaraya lang ang lahat. Malalaman kaya ni Camila na hindi niya asawa iyon kundi si Franco. Habang si Franco, sa wakas, nakarating din siya sa kanyang bayan. Huminga ng malalim ang lalaki. Matagal-tagal na rin mula nang pumunta siya rito dahil sa lahat ng pangyayaring nagpadurog sa kanyang puso. Ngunit hindi iyon pinagtutuunan ni Franco. Ang kanyang misyon ay upang itago ang kanyang sarili bilang Steven at mamuhay ng maligaya kailanman kasama si Camila. Ngunit pagkatapos, naalala muli ni Franco ang sinabi ni Ivana tungkol sa mga quintuplet. Agad na tumulim ang tingin ng lalaki. May misyon na naman pala. Nakalimutan ko kasi masyado akong masaya. Huminga ng malalim si Franco. Minsan pa nga, kaya bang saktan ni Franco ang mga inosenteng bata. Casual na naglakad si Franco. Napagtanto niya kanina, pinagtitinginan siya ng mga tao at nagbulungan. Mr. Steven Richards is back. Finally, he's back. Where has he been all this time? Missing 4 months. Look, lalo siyang gamwapo. Oh my God, I really adore him. Nang marinig iyon, napangiti na lang si Franco. Ganito pala maging Steven. Napakasarap sa pakiramdam. Lubos akong naaliw. Hindi nakakagulat na namumuhay ka ng napakasaya, Steven. Inggit talaga ako sayo. Pero wala namang kwenta yon, haha. Nagpalit kami ng posisyon ngayon. Siyempre, ang pagbabalik ni Steven ay ikinagulat ng maraming tao. Kahit na may mga chismis na patay na si Steven. Ngunit dahil ang malaking pamilya ng Richards ay hindi nagbibigay ng katwiran. Pinili nilang lahat na huwag magbitaw ng kahit isang salita na nagiging dahilan ng mga chismis na iyon paminsan-minsan. Gayunpaman, nananatili itong paksa ng talakayan para sa ilang mga lupon sa misteryo. Kakaalis lang pala niya, pero bakit? Ang tagal niyang nawala. Ito ba ang diskarte niya? Para lumago ang negosyo ng pamilya niya para maging mas matatag at lumaki at lumakas kaysa dati. Lihim ba siyang gumagawa ng mga inobasyon? Panipik. Kung iyan ang ginagawa niya, we must be prepared. Surely those innovations are something amazing. Mr. Steven's innovation can always impress anyone. Oo, talagang tama ka. I can't wait. Muli nating makikita ang kaluwalhatian ng grupong Richards. Iyon ang usapan ng ilang tao na nakakita sa biglaang pagbabalik ni Franco sa kanyang bagong mukha. Ilang bulong na naman ang narinig ni Franco. Pero wala talaga siyang pakialam. Nilagay niya ang malamig niyang mukha. Isang katangian ng isang Steven. Mahusay na ginampanan ni Franco ang kanyang papel kaya lahat ng nakakita sa kanya noon ay naniniwala talaga na siya si Steven. Hindi nagtagal at naging pangunahing paksa ito sa internet. Nasa hotel ngayon si Franco.
Isa-isang binasa ng lalaking nakangisi ang balita tungkol sa kanyang sarili. Ang pinakakasiya siyang libangan para kay Franco. Napatingin si Franco sa screen ng kanyang cellphone at agad na nakatanggap ng tawag mula sa kung sino. Say it, sabi niya. May family gathering sa main mansion. And pinag-uusapan nilang lahat ang iyong biglaang pagsulpot, sir. Natuwa naman si Franco sa narinig. Naghahanap daw sila ng paraan para makontak ka. Pero hindi ka talaga ma-reach. Medyo magulo ang mga bagay dito, sir. Update mo ako. Opo, sir. Natapos ang tawag. Sinadya ni Franco na hindi agad pumunta at makilala si Camila o ang dati niyang extended family. Gusto niyang pukawin ang kanilang curiosity. Mamaya na lang. Konting tagal na lang. Wait lang. Gagampanan ko ng maayos ang role ko. Camila honey, wait for me. Oh, I really miss you. Can't wait to kiss you. Ngumiti ng malapad si Franco. Paulit-ulit na umiikot sa utak niya ang iba't ibang magagandang kaisipan tungkol kay Camila at hindi mawala ang ngiti na iyon. Samantala, hindi mapakali si Camila sa kanyang tirahan. Halos 1 linggo na ang nakakalipas mula nang dumating ang balita sa hitsura ng kanyang asawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi si Steven. Kinailangan muli ni Camila na tiyakin kung ito ba talaga ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng mga larawan at video. I'm pretty sure it's Steven. Pero kung siya talaga, how come hindi pa rin siya bumabalik? Hindi niya ba ako namimiss at ang mga bata? Lalong lumaki ang pagkabalisa, o isang tao lang nakamukha ng asawa niya. Pero bakit magkatulad sila? Hindi pwedeng magkamukha lang. Si Steven, asan ka ngayon honey? Mukhang nagulat ang security guard sa labas nang makita ang figure sa harap niya. Nanlaki ang mata niya at bahagyang nanginig ang tingin. Binigyan lang siya ng figure sa harap niya ng straight face. Buksan mo ang gate, Anya. Opo, sir. Agad na binuksan ng security guard ang mataas na bakod at ibinaba ang ulo. Sir, isang karangalan na makita kang muli pagkatapos ng mahabang panahon. Sabi ng security guard, lubos niyang nirerespeto ang kanyang amo. Maikling sagot ni Franco. Ang asawa ko, nasa loob siya diba? Tanong niya. Yes, sir. Nasa loob po si madam, mga anak niyo, at in-law, ulat ng security guard. Tumango si Franco. Don't report anything on that phone. Let me go in and surprise her. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Tumango si Franco. Bumalik ka sa bantay ngayon. Opo, Ginoo. Pagkatapos noon, bumalik ang security guard sa kanyang guard post. Patuloy pa rin niyang pinagmamasdan si Franco na may pormang Steven. Si Madam at ang mga quintuplets ay tuwang-tuwa na babalik na ang kanilang daddy. Ngumiti ang security guard. Malaki ang respeto niya sa pamilyang ito at nasaktan din siya nang makita niya ang malungkot na mukha ng kanyang amo at mga anak sa pagkawalan ng kanyang amo. Ngunit salamat sa Diyos dahil babalik ang ngiti at saya na iyon upang mapuno ang tirahan na ito. Nasa tapat na ng main door si Franco. Sakto namang pumasok siya. Madilim ang atmosphere sa bahay. Ilang ilaw lang ang nakabukas sa ilang parte ng kwarto. Hindi tanga si Franco. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng mga silid sa bahay na ito mula sa internet. At alam niya kung saan ang main room na tinitirhan ni Camila. Naglakad si Franco doon. Napangiti ang lalaki nang nasa harap na siya ng main room. Dahan-daang pinindot ng kamay niya ang doorknob. At agad itong isinara. Mukhang madilim ang kwarto. Nakapatay ang mga ilaw maliban sa mga natutulog na ilaw. Doon, nakita niya si Camila na natutulog. Naliwanagan ng ilaw ang mukha niya. Ang ganda ng mukha niya as usual. Pero kahit nakapikit ay kitang-kita ni Franco ang namamagang eye bags. Umiiyak si Camila. Siyempre, yun ang nasa isip ni Franco ngayon. At alam niya kung ano ang sanhi nito. Siyempre, dahil hindi umuwi ang asawa niya. Isang ngiti ang nabuo sa gwapong mukha na iyon. Napakabagal ng mga hakbang niya patungo kay Camila. Nag-iingat talaga si Franco na hindi magising ang magandang babae. Nakayuko si Franco nang nasa harap na siya ni Camila. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha niya sa babaeng pangarap niya. Napansin ni Franco ang bawat sulok ng mukha na iyon. Ang kanyang noo, ang kanyang makapal at maayos na kilay, ang kanyang nakapikit na talukap na may mahahaba at kulot na pilikmata, ang kanyang maliit na matangos na ilong, pagkatapos ay pababa sa bahagyang nakabukang labi ni Camila.
Nang makita ang mga labi ay nahirapan si Franco na lunukan ang sariling laway. Kailan niya huling hinalikan ang mga labi na iyon? Kahit na matagal na iyon, naalala ni Franco kung gaano katamis at malambot ang mga labi ni Camila. Mukhang napaka-tempting bumalik para tikman ito. Hindi na malaya na nasa mga labi na ang hinlalaki niya. Kinapa niya ang ibabang labi niya ng napakabagal at marahan. Gusto kong matikman, parang pabulong niyang sabi. Nagsimula ang kanyang mukha para makalapit ay napapikit si Franco nang halos dumampi ang labi niya kay Camila. Sa wakas, Camila, sa wakas. Naku, ang saya-saya ni Franco ngayong gabi. Inches na lang ang natitira hanggang sa dumampi ang labi ni Franco sa malambot na ibabaw ni Camila. Ngunit agad na nagmulat ang mga mata ni Camila nang maramdaman ang mainit na hininga na tumama sa kanyang mukha. Agad na itinulak ng kanyang reflex ang estranghero na nasa harapan niya palayo. Napadaing ang lalaki. Napahawak siya sa ilong na tinamaan ni Camila. Masakit doon. Nagmura ang lalaki. Okay lang ba ang ilong ko? Natatakot si Franco na baka may sira sa ilong na naoperahan. Samantala, si Camila na nakarinig ng daing at pagmumura, agad na sumimangot. Nanlaki ang mata niya, dahil tanging ang ilaw sa gabi ang bukas, hindi malinaw na makita ni Camila kung sino ang taong ito. Pero sa boses niya, parang pamilyar na pamilyar. Isang lalaking kilalang kilala niya. Pero, imposible, ang boses kanina ay boses ni Franco. Alam na alam ni Camila ang boses niya. Pero di ba patay na si Franco? Franco, tumawag si Camila. May kinuha siya sa nightstand, saka tumakbo patungo sa switch ng ilaw. Pakiramdam ni Camila ay nasa panganib kung kasama niya si Franco sa isang madilim na silid. Samantala, laking gulat ng lalaki na si Franco nang tawagin ni Camila ang pangalan niya. Alam ni Franco kung saan siya nagkamali. Hindi pa rin nagbabago ang boses niya bilang panggagaya kay Steven. Kaya naman, naghinala kaagad si Camila na siya ito. Ang tanga ni Franco, sinumpa ni Franco ang sarili. Mabilis na pinitik ni Camila ang lahat ng switch. Ang kanyang puso ay pumutok ng napakabilis. Isang baso na ang nasa kamay niya. At agad na binasag ang salamin sa dingding, saka itinutok ni Camila ang matalim na dulo sa kakaibang lalaking ito. Nakayuko pa rin ang lalaki para hindi makita ni Camila ang kanyang figure. Ikaw, sino ka ba? Bagamat nag-aalala si Camila, hindi niya ito ipinakita sa kakaibang lalaking ito. Maging ang mga mata niya ay matalim ang tingin. Walang sagot. WHO, the heck are you? Bakit ka pinapasok ng security guard? Galit na galit si Camila. Pabalik-balik na lumayo si Camila nang magsimulang tumayo ang lalaki. Nakayuko pa rin ang mukha. Naningkit ang mga mata ni Camila. Huwag mo akong subukan. Maaari akong tumawag ng pulis. Sabi ni Camila. Bumaba ang galit na boses ni Camila nang makita ang tindig na iyon. Ang buhok, ang hugis ng panga. Biglang nanghina ang mga binti ni Camila. Lalo na nang makita niya ang mukha na iyon. Bumagsak ang katawan ni Camila. Nalaglag at lalong nabasag ang basong hawak niya, tumama pa sa binti niya hanggang sa damyugo ang binti niya. Tumulo na lang ang luha ni Camila. Laking gulat ni Franco at agad na tumakbo papunta kay Camila. Noong una, nag-aalala siyang baka itulak siya pabalik ni Camila, ngunit hindi na sa pagkakataong ito. Tila nawala ang hinala ni Camila nang makita ni Camila ang mukha nito. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Sa pagkakataong ito ay nagpalit na siya ng boses para maging kamukha ng kanyang kuya. Hindi sumagot si Camila. Napakagatlabi ang babae para pigilan ang paghikbi at ibinaba ang ulo. Lalong lumaki ang pag-aalala ni Franco nang makitang umaagos ang dugo mula sa binti ni Camila. Tinusok talaga ng glass shard ang binti niya. Kaagad namang binuhat ni Franco si Camila, pagkatapos ay maingat niyang pinaupo sa gilid ng kama. Camila bahagyang ngumisi. Nilibot ni Franco ang kwarto. Halukayin ang mga drawer para sa mga first aid kit, at hanapin ang mga ito. Bumalik siya kay Camila. Ikaw, walang masyadong sinabi si Franco. Kumilos ka na lang na parang kapatid niya. Ngunit maingat niyang inalagaan ang nabutas na binti ni Camila. Sapat na malalim na iminungkahi ni Franco si Camila na gamutin ang sarili sa ospital. Sigurado si Franco na kakailanganin ng mga tahi ang sugat, ngunit umiling si Camila. Hindi niya tinanggap ang mungkahi ni Franco sa pamamagitan ng tingin sa mga mata nito. Kaya, magagawa lang ni Franco ang pinakamahusay na pangunang lunas na posible.
Kumbansihin pa niya si Camila mamaya. Ayaw niyang nahihirapan ng ganito ang babaeng mahal niya. Sinarado na ni Franco ng benda ang sugat at saka nilagyan ng plaster. Huwag mo akong alalahanin ng ganyan, Camila, sabi ni Franco. Alam mo ba kung gaano ako nabigla nang makita kong patuloy na dumudugo ang binti mo? Gusto mo akong baliw? Tahimik pa rin si Camila. Tumulo na naman ang mga luha. Hindi alam ni Camila ang sasabihin. Iba't ibang uri ng emosyon ang umiral sa loob niya. Malungkot, na-touch, masaya, at, syempre, naiintindihan ni Franco ang nararamdaman ni Camila. Ito ang inaasahan niyang reaksyon ni Camila kapag nakita niya si Steven na nagbabalik pagkatapos ng ilang buwang pagkawalan na parang nilamon ng lupa. Tumayo si Franco. Hinawakan niya ang baba sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, saka pinatingin sa kanya si Camila. Ngumiti siya. Ito ay isang tunay na ngiti. Sa sitwasyong ito, ang pakiramdam ng paghihiganti, at lahat ng masamang bagay, ay nawala sa loob ni Franco. Naroon lamang ang malalim na pananabik hanggang sa mapuno ng luha ang kanyang mga mata. Bukod dito, ang tugon na ibinigay ni Camila ay hindi isang pagtanggi, gaya ng dati. Ito ang palaging reaksyon ni Camila sa kanya. Si Camila na maamo at puno ng sinseridad at pagmamahal. I miss you. I really miss you. Inihayag talaga ito ni Franco mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Lalong bumuhos ang luha ni Camila nang marinig ang ekspresyon ng pananabik. Tumayo siya at agad na niyakap si Franco na akala niya ay asawa niya. Akala ko na wala ka na talaga. Sobrang higpit ng yakap. Nakaramdam ito ng kaunting suffocate, ngunit si Franco ay ganap na walang problema sa higpit. Sa halip ay yamakap ang mga kamay niya kay Camila. Mahigpit, ngunit napakaingat. Tinatreto ni Franco si Camila na parang si Camila ay isang bagay na madaling masira. Napakarupok, kahit alam niyang napakalakas ni Camila. I'm here, honey, sagot ni Franco. Tumango si Camila. Tinupad mo ang iyong pangako. Maraming salamat, sabi ni Camila. Sobrang nanginginig ang boses niya. Walang alam si Franco sa pangako ni Steven kay Camila. Pero nababasa niya ang sitwasyon, kaya agad na sumagot si Franco, para sa iyo at sa mga bata. Gagawin ko ang lahat para makabalik dito. Sobrang naantig si Camila sa narinig. Nagpatuloy ang yakap ng ilang minuto hanggang sa tuluyang bumitaw si Camila sa pagkakayakap sa kanya. Ngayon ay natutulog sila sa iisang kama. Nakayakap lang, wala nang ginagawa. Kahit gustong halikan ni Franco si Camila ay pinigilan niya ang sarili sa abot ng kanyang makakaya. Hindi pa siya pwedeng maging matako. Dapat niyang gawin ito ng mahinahon at madiskarteng. Malambing na halik sa noo ni Camila. Sleep, sorry nagising kita, bulong ni Franco. Hindi sumagot si Camila, lalo lang niyang inilapit ang katawan niya sa katawan ng asawa. Itinago ang mukha sa malapad na dibdib ng asawa. Walang ibang nasa isip ni Camila sa mga sandaling iyon kundi ang ipahayag ang pananabik sa asawa. Maging ang hinala niya noon ay nawala. Salamat, Diyos. Ibinalik mo siya sa akin at sa mga bata. Ako ay lubos na nagpapasalamat. Hello, Princess. Miss mo na ba ang daddy mo? Where have you been? I have reported your loss to the police. But the result was none. You were nowhere to be found. I'm almost desperate, Steven. Hindi na nagulat si Franco nang tanungin siya ni Camila tungkol sa pagkawala ni Steven. Naghanda na sana siya ng sagot na magpapapaniwala kay Camila. Ngunit ang tanong na iyon ay hindi masasagot ngayon. Sasabihin niya kay Camila mamaya. I'll explain later. It's too late now. Namamaga na ang mga mata mo. Kailangan mo ng matulog. At masakit ang paa mo. Kailangan din ng regeneration time ang sugat para gumaling. Makakatulong ang tulog. Now, sleep. Tuloy-tuloy ang yakap ko para mabilis kang makatulog, sagot ni Franco. Siyempre, hindi nagustuhan ni Camila ang sagot na iyon. Napaka-curious niya. Kitang-kita ito sa mga mata niya. Ngunit nang makita si Steven, na tila pagod at nangangailangan ng pahinga, tila may katotohanan ang sinabi ng asawa. Kaya, walang ibang pagpipilian si Camila kundi ang pumayag. Okay, but you have to explain it to me in the morning, ani Camila. May matigas na tono doon at agad na tumawa si Franco doon. Iyon ay napaka-Camila. Miss na miss ko na ang mga ganitong moment. Tumango si Franco. Oo honey, matulog ka na. Hinalikan ni Franco ang mga mata ni Camila na agad namang pumikit.
Hindi umimik si Camila, pumikit na lang siya, hinayaan siyang yakapin ng asawa. Nararamdaman niya ang kanyang likod na hinahagod ng napakadahan. Ilang buwan na niyang hindi naramdaman ang ganitong pagmamahal. Na-miss niya talaga. Isang masayang ngiti ang sumilay sa magandang mukha na iyon. Hindi nagtagal ay nakatulog na si Camila sa kanya mga bisig ng asawa. Napatingin si Franco kay Camila. Sumilay ang ngiti sa bago niyang mukha. Isinandal ni Franco ang baba sa ulo ni Camila at nakatulog din. Kinaumagahan, naunang nagising si Franco. Hinayaan niyang matulog si Camila. Gustong malaman ni Franco kung nasaan ang mga quintuplets. Isa-isa siyang pumasok sa kwarto hanggang sa nahanap na niya ang kinaroroonan nila. Tila madilim pa rin ang kanilang silid, tanging ang liwanag lamang mula sa labas ang nagbibigay liwanag sa silid. Maingat na naglakad papasok si Franco. Isa-isa niyang nakita ang mga mukha ng mga ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Franco kung ano ang pagkakaiba nila. Mawawala na sila, isa-isa. Ngayon ay mayroon na akong madaling access para gawin iyon, ngumisi siya. Agad siyang lumabas nang may tumawag sa kanya. Agad namang naghanap si Franco ng ligtas na lugar para matanggap ang tawag. After feel safe, tinanggap na lang ni Franco ang tawag. Ano ito? Tanong ni Franco to the point. Sagot niya sa boses na parang bulong. Takot na may makarinig sa usapan nila ni Ivana. Balita ko ngayon nakapasok ka sa bahay ni Steven. Tanong ni Ivana. Nakakuha siya ng impormasyon mula sa mga kampan ni Franco. Oo, sagot ni Franco. Sa kabilang banda, kontentong ngumiti si Ivana. Natutuwa akong nagawa ni Franco. Mabuti, matalino ka, nagtagumpay ang lahat ng iyong mga plano. Walang kabuluhan ang pakikipagtulungan ko sa iyo, sabi ni Ivana sa mayabang na tono. Habang si Franco na nakarinig nito ay parang sawa na. Tinawagan mo ako para lang magyabang ng ganyan. Hindi naman pala importante. I will turn off the call. Remember, now I'm with Camila and her family. You can't call me that much. Saka lang talaga mahalaga. Kung ito ay walang importante, huwag mo na akong tawagan at baka maghinala si Camila. Babala ni Franco kay Ivana. Teka, wag mo pa off. Nagpigil si Ivana. Ngayon, ano, sabihin mo na dali. Natatakot akong magising si Camila o ang nanay niya. Or worst, yung mga quintuplet. Tandaan mo na napaka-genius nila. Wala akong magawang kainahinala. Hindi ko alam kung ano their way of thinking is. Kailangan perfect ang acting ko, ani Franco. First, alam ko rin. Gusto ko lang ipaalala ulit sa'yo. You must revoke on the children. Naiintindihan mo ba? Kung hindi, alam mong gagawin ko ang lahat para lansagin ang saplot mo, pagbabanta ni Ivana. Tumalim ang tingin ni Franco. I'm not senile. I remember. Pagkasabi nun ay pinatay na ni Franco ang tawag. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kanyang telepono. Kung tutusin, medyo maraming bagay ang nasa isip niya ngayon. Pero pinili ni Franco na huwag nang mag-abala at agad na umalis. Upang ilihis ang kanyang iniisip kanina, pinili ni Franco na pumunta sa kusina para magluto ng mga lutuing pang-almusal. Kailangan ko munang kunin ang simpatiya nila. Pagkatapos nito, gagawin ko ang susunod na plano. Nakikita nito ang manipis niyang ngisi. Nagsimula ng magluto si Franco. Buong kasiyahang tiningnan ng lalaki ang ulam na ginawa niya at inilagay ito sa mesa. Honey, tumalikod si Franco. Humakbang palapit sa kanya si Camila na nakasuot pa rin ng pantulog. Laking gulat ni Franco nang makita ang itsura ni Camila pagkagising niya. Napaka-perpekto ng babaeng ito. Swerte naman na laging nararamdaman ng kapatid niya ang magandang view everyday before. Pero ngayon, si Franco na ang laging makakakita nito. Bahagyang namula ang pisngi ni Franco. Nang umiti ang asawa ay napangiti rin si Camila. Tinitigan ng babae ang ilang mga pagkaing pang-almusal sa mesa at namangha. Ikaw nagluto nito? Tanong niya. Of course, sagot ni Franco. Para sa iyo at sa mga anak natin. At sa nanay mo, syempre. Napakatamis ng mga salitang lumabas sa labi ng asawa kaya mas lalong lumawak ang ngiti ni Camila. Niyakap ni Camila ang asawa. Mas nagiging romantic ka na, ani Camila sabay halik sa dibdib ng asawa. Tumawa lang si Franco. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng mga yabag. Ito ay ang biyenan ni Steven. Steven, laking gulat ng babae at agad na hinarap si Camila. Opo, ma'am, nakabalik na po siya sa wakas.
As I believe, ani Camila. Medyo lumuluha ang mga mata niya ngayon. Ngumiti din ang ina ni Camila. Salamat at ayos ka na, anak. Nag-aalala na ang asawa at mga anak mo. Yes, mother. I am very sorry that I was not beside them for too long. But that's not important. Higit sa lahat, I'm already back together with Daddy. Napatingin agad ang lahat sa pinanggalingan ng boses. Sa wakas, gumising ang mga quintuple. Laking gulat ng mga bata nang makita ang figure ng kanilang ama. Daddy, ikaw ba yun? Sigaw ni Riley. Pilit nang umiti si Franco. Hello, princess. Mismo na ba ang daddy mo? Daddy. Nagtakbuhan ang lahat at agad na niyakap ang binti ni Franco na inakala nilang daddy nila.